Ayan mga boss, good evening sa ating lahat. At ang oras natin ngayon ay alas 11:40 na ng gabi. Hating gabi, maghahating gabi na tayo. So, super guys, dito pa rin tayo sa paboritong tambayan ni Eager Vlog TV. At tumigil na nga yung booking natin. Kaya habang walang booking muna, di spot video muna tayo para sa atin lahat. So by the way guys, ang video natin ito ay patungkol dito sa isi-share ko lang sa inyo at baka dumaan ito sa inyong wall para magiging awareness din kayo tungkol dito sa scammer na to. Tingnan nyo itong pins na to. Yan, baka yung pins na yan dumaan din sa inyong wall. Isa ako dyan sa mga nabiktima din ng scammer na yan. So gusto ko lang iparating sa inyo na baka isa rin kayo sa makagusto sa mga produkto nila. Ang binibinta nila dyan ay tactical pants, yun, no? 6 packet na pantalon, ano? Ito yung mga design ng mga binibinta nila sa pins nila. So isa ako sa naiganyo at kasi mahilig ako sa tactical short eh. Kaya parang sa tingin ko ay maganda, kaya nag-offer sila sa akin ng buy one take one na 900. So parang grab ko siya ngayon dahil nakita ko naman yung design at nakausap ko naman sa through cellphone na parang sa tingin ko legit naman siya. Kaya napa-order ako. Ito yung in-order ko niya, no? Yung mga bilog na pula na yan. Yun, number 1 at saka number 6 yan ang nagustuhan ko at napili ko sa pag-order ko siya lang. So parang hindi lingid sa isip ko na magiging scammer siya kasi nga bago igo yung order, tumawag ko sa akin for confirmation sa address at kung igo ko ba yung order. So maganda yung usapan namin through cellphone. Sige ma'am, igo ko dahil tinanong ko kung ilang days ang darating, 2 to 3 days daw in Metro Manila. So wala pang 2 araw, dumating na kanina, no? Kanina mga alas 4 ng hapon. So yun nga, ang dumating na order sa akin ito yung order, biro mo, tactical pants ang in-order ko, tapos yung pinadala sa akin ay ukay-ukay na 2 pantalon din. Oh, di ba? Napakagago talaga tong ano na to, itong pins na to. Itong pins na yan, baka dumaan yan sa inyong wall. At yung mga pinapa-order nila, wag na wag kayong mag-order dyan. Isa ako nagsasabi sa inyo na scammer yan. Kaya ayun tuloy, hindi ko rin tinanggap yung order na yon dahil siyempre hindi naman tama yung order na yon. Muntik lang ako nadali. So yun na nga. At isa pa din i-flex ko sa inyo na para bang sinasadyang tinitira yung yung mga vlogger ba. Yun, parang gusto nilang tirahin lahat ng vlogger. Ito may kwento ko lang sa inyo, no. Itong isang, kilala nyo rin to eh, na isang sikat din na vlogger na million follower din to. Isa rin sa mga nabiktima niya mga scammer na to sa Facebook page. Pag mga pa-order talaga Facebook page, talagang halos karamihan mga scammer talaga. Mga 90% talaga scammer dito sa mga Facebook na to, kaya kawawa na yung Facebook, nadadamay. So ito guys, panoorin nyo itong video, i-flex ko lang itong isang vlogger din na nabiktima sa mga scammer. Ito, panoorin nyo, tapusin nyo itong video. Hi guys, good morning. Grabe, medyo kakagising ko lang pero bad trip agad ako. Share ko lang sa inyo guys. Ako kasi, kung familiar kayo sa affiliate na tinatawag sa TikTok, ako kasi affiliate ako sa TikTok. Lahat ng mga request ko, kadalasan approved talaga. Kagaya nito, nag-request ako nito ng Moto Wolf phone holder para sana ilalagay ko sa NMAX ko para ikabit ko. Nag-grant naman yung request ko, na-accept naman at na-approve. Ngayon, nung na-ship na kahapon ata, hindi ko na kasi ma-monitor kasi araw-araw kasi guys, merong 5, 4 na mga parcel na dumadating sa akin kasi affiliate nga tayo. Sobrang daming parcel kaya hindi
Hindi ko na na-monitor lahat-lahat araw-araw. Nag-automatic na lang siya. Nagpa-flash sa TikTok account ko na na-deliver na. Ang kinaka-bad trip ko lang guys, nag-order ako ng phone holder. Ito yung dumating guys. Tignan nyo ba naman oh. Yan. Bato. Yan oh. Dalawang bato. Tsaka, ito yung manual niya. Pero yun guys oh, akala ko dati, hindi totoo to at nakikita ko lang to sa Facebook, kumakalat. At matagal na panahon na yun. Siguro mga last year pa yun. Pero ngayon guys, na-experience ko talaga totoo. Totoo talaga. May mga loko-loko talaga na gumagawa ng katarantaduhan. Imbis na maayos yung yung order mo, pinalitan nila ng bato. Tama ba to? Diba? Yan o, may manual sa loob. Yung seller guys sa TikTok, legit. Kasi maraming sold. Hindi naman siguro para gumawa ng kalokohan sa akin yun. Kasi libre lang naman to. Wala naman tong bayad kasi affiliate niya. Hindi ko alam guys kung sino liable dito. Kung si seller ba o yung rider na nag-deliver. Hindi ko alam eh. Ang pagkakamali ko rin dito guys, bago ko siya buksan, hindi ko natignan, hindi ko napansin kung may damage ba, kung may bukas ba na onte, o kung na-tape ba. Ito yung bubble wrap na to. Hindi ko napansin guys kasi kadalasan guys, wala namang problema sa akin. Hindi naman ako nagkakaroon ng problema sa mga parcel. All goods naman. Yan, marami pa akong parcel na naka-imbak dyan oh. Ito guys, first time mangyari sa akin to, kaya bad trip talaga. Yung nag-deliver pala nito guys is ito, JNT. Ngayon, niisip ko, baka mamaya ginawa ng kalokohan kasi nakita nila, ito nakalagay, Motowolf phone holder dito nakalagay. Baka niisip ko, baka ginawa ng kalokohan kasi nakita ng Motowolf. Kasi di sa pag-ano guys, medyo kilala naman kasi itong brand na Motowolf pagdating sa mga phone holder. Grabe. Gumising pa naman ako ng maaga kasi para i-set up yung phone holder doon sa motor natin. Pero ito yung bumuwad sa akin bato. Diba? Nakakasama ng loob lang. Although na libre lang naman to sa TikTok sa akin. Paano pag may bayad to? Paano pag in-order mo to ng parcel na pinaghirapan mo at binayaran mo? Diba sobrang bad trip yun? Ito nga, libre lang to affiliate. Bad trip ako eh. Diba? Eh, siguro guys, maging lesson na sa atin din to. Para sa akin, na bumibili o nabibigyan ng parcel, o para sa mga rider na nagtatanggap ng parcel, siguro maging lesson sa atin to na bago natin tanggapin o bago natin kuhanin yung parcel, is naka-video o di kaya naka-sealed. Naka-video, di kaya titignan natin maigi kung may bakas ba ng bukas o kalokohan. Diba? Kagaya sa akin, sa part ko, natuto na rin ako na mabilisan lang sa pagbukas kasi nga kumpiyansa ako at maraming parcel na pumapasok sa akin araw-araw. Siguro, magiging lesson sa akin to na bago ko buksan, naka-video siguro muna para sigurado. Wala, hindi ko na talaga kayo na gagawin natin. I-monitor natin, may CCTV naman kami doon kung sino yung rider na alagatid dito. Kakausapin natin siguro tapos makikipag-communicate tayo sa seller, sa Motowolf. Ay, bad trip. Diba guys? Nakita nyo? Isang sikat na yan na content creator pero nabiktima pa rin siya ng mga mga scammer na yan. Diba? So yun nga, ang karanasan ko at saka karanasan niya magkaparehas lang. Ang sa kanya lang ay isipin mo nga, suki na niya yun si Motowolf. Kumbaga every month daw may dumadating sa kanyang parcel dahil isa siya sa mga ambasador na dyan ng supplier na to eh. Kaya tiwala siya na legit yung mga dumadating sa kanya. Nga lang, ito biglang nagkataon na yun ang dumating sa kanya, yung bato na laman ay instead na Motowolf ay bato ang laman ng kahon ng Motowolf. So di ba? So yun lang i-share ko sa inyo na baka lang kasi na dumaan sa inyong page itong itong page na yan. Yun. Very awareness po kayo dyan at yan ay 100% na scammer. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood at hanggang
dito sa video na to ay tinapos nyo. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like and share and follow my page para maresbakan ko kayo dyan sa baba. So, yun lang. At i-share ko sa inyo yung mga naranasan ko dito sa page na yan. So, maraming salamat. Hanggang sa next video ulit. Magkita-kita na ulit tayo sa next video. Bye-bye. Magandang gabi.